also known as Sandy, ang pinakamaganda na anak ng aking nanay, no? So, ayun. I didn't expect that after 3 months, I'm here again in the same room, in the same fields then, with the same similar faces that I've seen last 3 months nung wake ni Papa. So, I know every one of you will be wondering kung paano namin nakakayanan yung pagsubok na pinagdadaanan namin magkakapatid. Ako din, actually, nagtataka din ako kung paano ko siya nalalagpasan. Siguro nga, dahil sinabi ni Tita Dina, nakuha ko yung trait ni Mama na gano'n, parang tuloy lang sa buhay. Along the way kasi parang na-realize ko na yung buhay natin, parang kumbaga, may sarili-sarili tayong struggles, ganyan. Hindi talaga titigil yung mundo para sa atin, para lang, ano mo yun, mag-a-adjust yung ibang tao for you. So, ayun. But anyway, as I read this eulogy na hindi ko naman natapos kanina, actually, hindi ko rin alam kung paano or ano yung uunahin kong sabihin at ikukwento dahil every memory with my mom is a good memory for me. Even na my highs and my lows, kahit minsan may hindi kami pagkakaintindihan, ganyan, napapagalitan niya ako. Basta for me, parang chine-change niya yon lagi. Chine-change na yung not so good times into something na makabuluhan, yung may matututunan talaga ako kasi syempre mama ko yun, lagi siyang tama, ganun. So, I'm very thankful to have her as my mama kasi because she's full of wisdom and I believe na it's God's gift for her and as well as for us. So, alam na mga kaibigan ko din na yun, mahal na mahal yung nanay ko and mahal na mahal din nila si Mama kasi very supportive nga siya. Kahit sino sa bahay, welcome. Kahit sino sa kaibigan ko, kakilala ko, welcome sila sa bahay as long as, ayun, alam ni Mama na nangangailangan talaga kasi very helpful si Mama eh. So, tuwing sasapit yung December, pupunta kami ng Cavite just to like attend Christmas party. Kasama po yung parents po nung asawa nung kuya ko si Ate Cindy po. Ayan. So, while on the way, para lang makapagkwentuhan, ganyan, ikukwento ni Mama yung buong buong buhay niya talaga. Simula hanggang makaalis kami sa bahay, hanggang makapunta kami sa Cavite. Kung nanonood ka, Jella, alam mo yan, na kahit, alam mo yun, parang MMK talaga, sabi nga nila pwedeng pang MMK yung story ni Mama. Kasi nga, grabe, parang hirap din ang pinagdaanan niya, kaya siguro malakas siya as a woman, as a nanay. Talagang ginampanan niya talaga yung purpose niya sa amin. So, siya talaga yung pinaka-strong, sabi ko na pinaka-strong na person na nakilala ko. Kaya siguro strong din ako kasi siya yung nakasama ko eh. So, merong time na yun nga, naiiyak ako kasi parang feeling ko babagsak na ako sa isang subject. Tapos, iyak ako dun sa kwarto ko, tas nagulat siya. So parang nagpanik siya, umakyat siya sa taas, kasama si Kuya Jason. Si Kuya Jason pinagtatawanan ako kasi tinatawagan niya si Kuya Jeff, sabi niya, o sige, turuan mo yung kapatid mo kung paano masanay bumagsak, ganun, takot na takot ako bumagsak, ganyan. Hindi nila alam na it means so much to me kasi sinasabi ni Mama na thankful siya na nakapasa ako sa school na hindi na kailangan magbayad ng tuition fee, ganyan. So, lahat ng best ko when it comes to ACADS, talagang binibigay ko kasi alam ko yun yung deserve ni Mama. So, kung pagod ako sa pag-aaral, mas pagod siya. Ang haba ng nilalakad niya,
parang kumbaga, stress siya sa work, gusto niya na lang din mag-rest sa house, ganyan. So, hindi ko pagkakait kay mama yun. So, kung ano yung deserve niya, feeling ko naman, naibigay ko siya when it comes to ACADS. Pero, malungkot ako kasi, I wasn't able to take the board exam last November. Sorry. Ayun nga, I wasn't able to take the board exam kasi ang daming naganap, ang daming nangyari sa buhay ko. Kahit gusto ko mag-take, kasi feeling ko nauubusan na ako that time. Feeling ko, yun nga, naubusan ako ng time. Feeling ko, hindi ko na naipapakita yung ma-reach yung goal ko. Kasi knowing na, nagkasakit nga si mama, parang, syempre, ang hirap din maging student nurse kasi parang alam mo lahat na pwedeng mangyari kung ano yung possibilities na, yun nga, alam ko naman na lahat ng tao is mawawala, ganyan, parang kumbaga, masakit talaga. So, tinatanong din ako ng mga kuya kasi syempre, pag nursing nga, expected mag-abroad. So, tinanong ako na parang, pag mag-abroad ka na, kaya mo bang iwan si mama? Ganyan. Yung totoong sagot doon, hindi talaga. Pero knowing si mama, alam ko yung sasabihin niya, sige, go lang. Kung saan ka may mas future, dun ka. Ganun kasi si mama, hindi siya like umaasa sa mga anak niya na parang gusto niya makapag-settle din sa sarili niya, ganun. Na pati yung mga pamangkin niya nga, ayun, binibigyan niya na kahit, alam mo yun, very thankful ako na ganun si mama kasi feeling ko na kukuha ko din yung trait niya na ganun na parang gusto kong tumulong sa iba. Actually, meron kaming isang bata dun sa Sampaloc na tinulungan. Ano siya, like, batang lalaki. Tapos, nakita niya na walang tsinelas. Binila niya ng tsinelas kasi feeling ko doon niya nahihil yung inner child niya eh. Kasi nung bata daw siya, sa sobrang hirap ng buhay, wala silang pambili ng tsinelas, ganyan. Tapos, napapansin ko din na tuwing bibili siya sa grocery, maramihan yung grocery niya kasi nung bata siya, hindi nila kayang i-afford yung ganon. So, feeling ko, proud din naman si mama sa sarili niya kasi na-achieve niya yung ganong state ng buhay na nabibili niya kung ano yung gusto niya, kung ano yung kailangan niya, pero hindi niya pa rin talaga kami nakakalimutan na unahin. Kumbaga, ayun, kung may gusto. Ako, masasabi ko talaga, spoiled ako kay mama. Kasi, every time na hindi ako kumakain, nakakalimutan kong kumain, parang nire-remind niya ako na, uy, kumain ka na ba? Ganyan. Tapos, every time na nagre-review ako, dinadala niya ako ng milk sa taas habang nag-aaral kasi alam naman niya hindi ako makape. So, na-appreciate ko talaga yung gano'n ni mama and mamimiss ko yung gano'n na may magtitimpla sa akin. Every time na magre-review ako, gano'n. So, alam ng ibang tao na kinakwento daw ni mama sa kanila na iniisip ako na parang, uy, paano si Sambi kapag nawala ako? Ganun. Ako yung lagi naiisip. Baka siguro, iniisip niya na bata pa rin ako, ganyan, na, mo yun, na, feeling ko din talaga, hindi pa ako totally dependent, pero, ito po siguro yung pinakamahirap na way kung paano ko matututunan kung paano maging independent. Alam ko naman po na nandyan yung mga kuya ko, ganyan. Pero syempre, may sarili-sarili din silang buhay. And kailangan ko din tahakin kung ano po yung kailangan kong tahakin. And alam ko naman po, gagabayan po ako ni mama at papa doon.
So, for mama, ang message ko lang sa kanya is, ayun, sobrang hirap po talaga na na, na parang yung hindi ko ina-expect na gagawin ko sa sarili ko. Yun nga, I mean, oo, nasa medical field ako, normal, na makakita ng CPR, ganyan, na nakatubo. Pero, sobrang hirap po talaga kapag yung family mo na or yung parent mo na yung nandun sa kalagayan na yun. Kaya, feeling ko wala namang sasakit pa na mangyayari sa buhay ko kasi ito na yung dumating na yung pinakakatakutan ko na mangyari. Ayun, nung nasa ospital po kasi kami, kahit wala akong tulog, ganyan, wala akong ligo, wala akong kain, okay lang. Pero yung gumuho po talaga yung mundo ko is yung sinabi nung doktor na ayun nga, yung time of death ni mama, rinig na rinig ko hanggang ngayon yung tunog ng monitor. So, sobrang traumatizing pa rin. Pero at the same time, kailangan ko pa rin mag-show up. Kailangan ko pa rin kailangan ko pa rin magsalita. So, yun nga, tumatawag ako kila kuya nung tinubuan na siya. Sabi ko kila kuya, kuya, hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya na ako yung gagawa nun para sa nanay ko. Tinanong ko yung doktor kung pwede ba kaming umarkilan ng mechanical ventilator para, alam mo yun, mas okay. Sabi ng doktor, hindi daw. So, wala akong choice, kundi mag-manual kami na ang babae, yung magbibigay kami ng oxygen from 1 a.m. to 7 a.m. And ititake ko na din po yung time para thank you din po sa mga taong nag-show up din that time. Kila Kuya Narlo, kila Ate, Sana G. Kahit alam ko na very scary na makita yung gano'n, ma-experience yung gano'n na kahit wala kang idea sa ginagawa mo pa din. So, thank you. Kasi kahit pa paano naibsan yung feeling ko na mag-isa lang ako. Ititake ko na din po yung time na mag-thank you po kay Ate Jackie kasi grabe din yung paghihirap niya din. Simula nung kay Papa hanggang kay Mama. Si Ate Jackie po yung nandyan to. Alam mo yun? Talagang magbantay. Kasi ako nga, tinatry ko pa rin po talagang mag-review for boards pero hindi talaga kaya. So, nag-focus na lang ako to ngayon nga, monitor si Mama, ganyan. Ayun, alam ko, Ate Jackie, mahirap. Mas mahirap kasi, yun nga. Sometimes, kapag may aakyat sa kwarto, magbubukas ng pinto, parang natutrauma na din ako kasi parang anytime, hindi ko alam kung magsi-CPR ba ako sa bahay, sino yung tatawagin ko, ganyan. Takot na takot ako. Kasi, kahit may idea naman talaga ako, pero alam mo yun, mahirap po talaga na gawin siya sa sarili mong family, lalo na sa parent. Ayun, for Mama, ang message ko lang sa kanya is, sana na proud ka sa akin kasi ginagawa ko naman talaga lahat for you. Ikaw yung dahilan ng strength ko. Hanggang ngayon, alam ko na magagalit ka kapag hindi ko ginawa yung isang bagay na, alam mo yun, kagaya kay Kuya, hindi din naman kasi ako nakatanggap ng pressure sa pag-aaral. Kaya, thankful ako dun kay Mama na okay lang yan kung kung 75 ka, naman, di mo naman kailangan na sobra, ganun. Pero,
syempre, deep inside, gustong-gusto ko talaga ibigay sa kanya yung best kasi she deserves that. And, ayun, I'm very thankful na siya yung nanay ko. Kasi, yun nga, ang dami niya natulungan, ang dami niyang tinuruan, ang dami niyang kinupkop. So, ayun. Sana, mama, na heal ko din yung inner child mo na gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Sana, kumbaga, na-fulfill mo din yung sarili mong goal sa amin, sa magkakapatid na napalaki mo kami ng maayos. Ikaw yung dahilan ng lahat ng yun. Ayun, thankful ako na binigay ka sa akin ni Lord. Kahit ginawa ka niya na ngayon. Pero kailangan namin tanggapin. Kailangan kong tanggapin. Kailangan kong tumayo sa sarili kong paa. Ganyan. Kahit alam kong may guidance and hindi din ako papabayaan nila kuya. So, ikaw na lang dumalaw pag pinabayaan na nila ako. Sana lang talaga nakita mo yung ganda ng ibang bansa na dapat ma-experience mo this December, pero hindi mo na. So kung ano man yung pinaglalaban mo, promise, itutuloy ko. Kahit isabay ko pa sa pagre-review, okay lang. Ayun, thank you ba? Mahal na mahal ka namin. Ayoko na tignan kasi parang na-hurt talaga ako. Pero yun kung naririnig mo man ako, at alam ko naririnig mo ako, maraming salamat sa lahat ng sacrifices. Hindi ko matutumbasan yun. Kahit pagsamahin nyo pa kaming tatlo nila kuya, hindi talaga. Ayun, maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Alam ko, nawala lang yun sa physical mo, pero mananatili yung legacy mo, yung memories, good memories, lahat ng aral na pinabaon mo sa amin. Sabi magkakapatid. Ayun lang po. Thank you po.